Isang pinagpalang hapon po para sa ating lahat. At Happy New Year po para sa ating mga kapatid na nanonood po ngayon. Welcome po sa ating weekly prayer, gratitude prayer. Amen. And praise the Lord. Kasi imagine nyo, nung nakaraan lang parang nagbibilang tayo ng minuto bago sumapit ang alas 12 ng New Year. Pero kung titignan natin ang kalendaryo, ngayon po ay January 5 na. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations kasi 5 araw na naman ng bagong taon ang sumapit sa buhay natin na patuloy pa rin tayong hindi iniiwan ng Panginoon. At alam nyo, itong nakaraang week na ito, nagpamalas na naman ang alam ko na nagpamalas ang Panginoon sa bawat isa sa atin ng patuloy na magandang buhay at pagpapala. Yung iba ay may challenges ng mga nakaraang taon at ng mga previous pa prior to that. Pero alam naman natin, amen, na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. All we have to do is to ask and to seek for Him. Amen. At kung titignan nyo nga po, napakabilis ng panahon. 5 araw na naman ang lumipas at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Pinagdiriwang lang natin yung kanyang kapanganakan just a couple of weeks ago. Pero ngayon ay nag-umpisa na naman ang isang taon. At ang topic po natin ngayong week na ito ay yun nga pong how do we or how to have a great year. So parang ito yung setting the goal. And New Year's resolution. Ano ba yung look forward natin ngayong taon na to. At ngayong week na ito, ang ating aim po ay how to have a great year. Sabi po niya. Alam niyo po, ang share nga po ni Pastor Rogelio nung nakaraan po ay, ang sabi po dito ay, forget about what's behind, good or bad, and look for what lies ahead. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat kalimutan na ang nakaraan. Amen. Na gaya nga ng sinasaad o sinabi sa Philippians 3:13-14 nang si Pablo po ay, ang sabi po niya ay, napaparito ako upang kalimutan ang nakaraan. Ang sabi po niya doon, babasahin ko po ulit. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. So parang alam niyo ba, sinasabi niya na wala pa man tayo sa fullest, pero ganito ang ginagawa ko sa kasalukuyan. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggat makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Alam nyo, yung basis po nitong verse na ito na sabi, kalimutan na natin ang nakaraan. Kasi alam nyo ba mga kapatid, hindi po ba ang tanging tumatawag lamang sa ating nakaraan ay ang kaaway? Kilala tayo ng Diyos sa pangalan natin, sa kasalukuyan. Tinatawag tayo ng Diyos sa pangalan natin ngayon kung sino ka ngayon. At binibigay niya yung promise na sa mga susunod na taon, kung tatalima ka at kung susunod ka, ganito ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ang nakaraan. At gaya ng isang manlalaro, pinagpapatuloy. We look forward. We look forward na kung saan, kung sa normal nga na pamumuhay ng ng bawat tao, minsan ka sabi nga natin yung mga excess yan ay hindi na natin sinasama on the future or wala na sa kasalukuyan. Kinakalimutan na natin. And we always move on. At alam niyo ang kagustuhan ng Panginoon, we always move up. Amen.
Nagaya na sabi niya, forget what about's behind, good or bad, and look for what lies ahead. Yung mga bagay na nagpahirap sa atin nung nakaraang taon, mga previous years prior, at yung mga bagay na naging tulay or naging encouragement sa atin, ay dapat nating gamitin para harapin at magkaroon ng magandang New Year. Gaya ni Pablo, kakalimutan natin yung mga masasamang bagay. And we always look for what is good in the future. Kasi lagi naman sinasabi ng Panginoon, for I know the plans that I have for you. Plans, ibig sabihin yung vision, yung visual, or yung mga bagay na gusto niyang mangyari para sa atin. And that's that is a great year para magkaroon. Para sa ating lahat. Number 2, sabi po ni Pastora Sheila, we must start asking God for our needs. Gaya ng sinabi po sa John 14:13-15, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ay bibigay. Alam nyo, sabi po niya dito ay, not because ito po ay hindi lang basta sinabi mo na gusto mo, ay bibigay ng Panginoon. Kasi gaya po ng sabi ni Pastora Sheila, ito po ay isang concept, isang guidelines na kung tayo man ay manghihingi sa pangalan ng Panginoong Hesus, alam niyo yung, kumbaga parang isinasangkalan natin yung kanyang status or kanyang pangalan, na kung saan yung kausap natin, sabi kasi ito yung nag-utos sa kanya na humingi. Ibig sabihin, meron ng checklist na lahat, kaya tayo humihingi sa Panginoon kasi yung hinihingi natin ay naaangkop dun sa pangalan na ginagamit natin. Ibig sabihin, yung hinihingi natin ay naaayon doon sa kagustuhan ng tao na kumbaga pinipresent natin. Amen. At alam niyo, ang Panginoon ay ay kagaya talaga ng ating mga magulang. Hindi naman po yan kagaya ng ibang tao na kapag humingi ka ng bagay na makakasama sa iyo, porket sinabi mo, ay ibibigay niya. Alam niyo, napakatalino ng Panginoon dahil always ibibigay niya yung mga bagay na makakabuti sa atin. Alam niyo, isang bagay po na na-realize ko, yung nabasa ko po na sabi po doon sa Isaiah, amen. Ang sabi po niya ay, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pero if we think about it deeper, mga kapatid, if something that we are doing is not right on the first place, sa tingin niyo po ba darating yung tamang panahon? Darating po ba yung right time na sinasabi ng Diyos para mangyari yung bagay na yun? Hindi. Dahil ang gusto ng Panginoon ay mapabuti tayo. We must start asking God for our needs. Alam nyo, ngayon 2024, mga kapatid, iset natin yung goal na hindi na lang tayo basta tayo mga Kristiyano, tayo mga naglilingkod, ay hindi na lang natin basta ang Panginoon, kundi supposedly we are asking for something na hindi lang basta nakukuha ng pangkaraniwang tao. Kumbaga, if this year we are asking how to have a great year, sana next year sabihin natin how to have an awesome year. Kasi ibig sabihin, yung goal natin mamamaximize, kasi yun ang gusto ng Panginoon. If we ask something to Him, if we ask our needs, alam nyo, hindi na lang basta blessing. Naalala ko po yung laging sinishare ni Pastora Tina, amen po, na alam nyo, kung nakikita man natin na yung ibang tao ay nakakakuha pa rin ng magagandang bagay, mga material na bagay, mga blessing, na kung saan ay pagdating sa atin ay parang napaka-kakaunti. Alam nyo, lagi sinasabi po ni Pastora Tina at lagi namin naririnig na encouragement ay, ang Panginoon ay nagpapaulan din
sa lahat ng tao, sa taong masasama at mabubuti. So ibig sabihin kahit yung mga hindi Kristiyano or hindi sumusunod sa Panginoon ay nakakatanggap din. This 2024, this 2025, i-aim natin na hindi lang basta makatanggap ng blessing. Dapat tayo ay makatanggap na rin ng miracle. Praise the Lord kasi araw-araw tayong nagigising. Isang blessing yan para sa Panginoon. Pero halos lahat ng tao or karamihan ng tao masama o mabuti, araw-araw din nagigising. There are some few na gaya nga nung sinasabi, maging thankful ka kasi yung iba hindi na gumigising. Yes. Pero tayo mga Kristiyano are somehow in exception. We ask God for our needs and we expect something na ibibigay niya, not just a blessing. Kundi andyan yung milagro ng Panginoon. Hindi na mahirap humingi ng pagkain, hindi na mahirap humingi ng kagalingan. Kasi bakit? Kung alam natin sa puso natin mga kapatid na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, na tayo ay gumaganap sa mga tungkulin na iniatang ng ating mga magulang, hindi tayo mahihirapang humingi. Amen. Kung maaalala po natin nung tayo ay mga bulinggit pa, mga bata, di ba, napaka daling magsabi ng gusto sa ating mga magulang. Amen. Pero most likely, ang ating po mga magulang ay mas madaling napapaboran yung mga mabilis tumalima or yung mas mabilis na tumutugon. So, ganun din tayo mga kapatid. Ganun din tayong mga Kristiyano. Kung gaano tayo kabilis tumalima, kung gaano tayo kabilis humingi sa Panginoon, ay ganun din tayo dapat kabilis tumalima sa mga prerequisite niya. If we would like to have a great year, kalimutan mo ang nakaraan at matuto tayong humingi sa Panginoon. Kung manghihingi tayo sa Panginoon, kung gaano tayo kabilis humingi ng biyaya, ng mga bagay na pangangailangan natin sa Panginoon, supposedly, dapat ganun din tayo kabilis sumunod. Amen. Alam nyo, isang bagay na natutunan namin previous year, starting po ng 2022 at ng 2023, every time na gumaganap tayo sa tungkulin na inilaan ng Panginoon, mga kapatid, always tayong pipigilan ng kaaway. Pero the more tayong pinipigilan ng kaaway, ito ang sabihin natin sa ating mga sarili, may magandang gagawin ang Panginoon. May magandang gagawin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayong 2024, in order for us to have a great year, any struggle at any challenges na makuha natin or na mapagdaanan natin, lagi nating iisipin mga kapatid, may magandang gagawin ang Panginoon. At maniwala ka kapatid, hindi ka bibiguin kailanman ng Panginoon. Always mong isasaalang-alang, may magandang gagawin ang Panginoon. At mag-expect po tayo doon. At habang tayo po ay nag-expect, syempre, ay nainam na tayo din po ay may magandang expectation para sa Lord na kung saan dapat po ay tayo din ay perform. Amen. So sa pagpapatuloy po ay pinapasa ko po kay Pastora para po sa continuation. Magandang hapon po ulit sa bawat isa at pinagpalang manigong bagong taon. No? Bagong taon na naman yung dumating sa atin. Bagong taon na naman yung ating kakaharapin. And always po nating sinasabi, no? Every year, every start of the year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Amen. Ang New Year's Resolution po, yan po yung madalas na hindi po natin natutupad every year. Kaya naman, sa bawat taon na dumarating, paulit-ulit lang ang ating New Year's Resolution. Amen. At ang isa po dyan, syempre, yan, magda-diet na. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan yung mga New Year's resolution na yan, hindi kasi yan mangyayari kung hindi natin bibigyan ng solusyon. Amen po. Kaya po niya resolution kasi again and again sinusolusyonan mo.
sinusolusyonan natin. We are trying to make solution for a recurring situation. Amen po. Ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na kung saan sa bawat bagay na gagawin natin, dapat po na andoon yung pag-step up natin. Na andoon yung gumagraduate tayo sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Amen po. Katulad po ng sabi ni Pastor Uge, no? Sa kanyang turo. Kalimutan natin yung mga nakaraan. Do not dwell on the past. Amen? Kasi ang Diyos, siya ang Diyos na inaasahan natin sa hinaharap. Ngayon, may mga bagay na nakakapagpabigat sa atin. Hindi dahil sa hinaharap mo kung ano yung current situation, kung hindi yung ating isipan ay nakatuon pa rin sa nakaraan. Amen po. Walang sinuman ang nag-araro ng tuwid na nakalingon sa likuran. Amen po. Walang sinuman ang naglakad ng paatras na kailanman ay hindi nadapa. Kaya nga po ang ating mga paa ay nakadesign para iyan po ay umabante. Amen po. Iyan po ay nakadesign upang tayo ay mag-move forward. Amen. Ngayon, yung mga bagay na dumarating sa atin na hindi maganda, hindi po iyan yung dapat na maging dahilan upang tayo ay matutong maging madamot. Hindi po dapat iyan yung dahilan upang matuto tayo magtanim na saman loob. Dapat yung mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin ay maging isang bato na kung saan tatapakan mo lang, pero ikaw ay aangat. Amen po. Ibig sabihin po, gagamitin mo yan, mga experience na yan as stepping stone upang maging isang mabuting tao. Amen po. Tulad po ng mga sinishare sa atin ni Pastor Boy. Amen po. Maraming mga pastor ang dumaan sa kanya. Iba-iba ang ugali. Pero yung mga pastor na yun ay parte ng tagumpay kung nasan siya ngayon. Amen po. Iyan ay binubuo ng mga experience na kung saan mas pinili, amen, na mga lingkod ng Diyos na gamitin ito upang mas mapabuti, amen po, kesa mas mapasama. Amen po. Nandoon yung reminder sa atin ng Diyos, ano man ang nangyari sa atin sa 2022, sa 2023, ay hindi na sana natin dala-dala pagdating ng 2024. If we want something new to happen, we should do something new. Amen po. Na kung saan sasabi natin na yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ay huwag natin kontrolin. There are things na bagay, may mga situation na hindi ikaw yung magdidikta, hindi ikaw yung magkukontrol. Because wala kang control. Wala kang control sa mga bagay na yan. At ang makokontrol mo ay yung mga bagay na nasa iyo. Amen po. We should control our thoughts. We should control our actions, our words. Kailangan matutunan natin kung paano kontrolin ang mga bagay na yan. Para ang mga nakaraan na hindi maganda ay hindi na muling mangyayari pa. Amen po. Ang Diyos natin ay maraming inihanda. Hindi sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Gaya na nabanggit ni Kuya Joe, ang Diyos natin ay tinatawag tayo. Saan po? Tinatawag po tayo sa ating pangalan at hindi sa ating nakaraan. Amen po? Nandun tayo sa situation na hinihintay tayo ng Diyos saan po? Sa future. Amen po? Ngayon, kung meron mang maganda na nangyari sa atin sa mga nakaraang taon, i-maintain po natin yan. Amen po. At kalimutan yung mga bagay na kung saan nakakapagpabagal, wala, amen po, ng anointing, ng desire na mas mapabuti yung ating paglilingkod. Amen po. Katulad po na tinuro ni Pastora Sheila, ask God in everything that we need. Amen po. Asking God. Kasi bakit po? Dapat po mga kapatid, sorry po, pero tayo po mga Kristiyano, dapat po ay gumagraduate na po tayo sa utang.
Amen po, dapat tayo na po yung nagpapautang. Amen po, sabi pa nga po sa Bible, tayo daw po mga anak ng Diyos, no? Kapag tayo daw po ay nagpahiram, hindi na po dapat tayo nag-e-expect ng ano po, ng something in return. Pero, syempre po, required pa rin po tayo magbayad if tayo po ay nakahiram. Amen po. Pero ngayong 2024, mga kapatid, matuto nating hingin ng anumang bagay na kailangan natin sa Panginoon. Kasi bakit? Kapag aasa po tayo sa tao, dalawa lang po ang kahihinatnan niyan. Kapag napahiram po tayo, iisipin po natin kung saan tayo kukuha ng pambayad. Pangalawa, kapag hindi po tayo napahiram, sasama lang po yung loob natin sa taong yon at iyon pa po yung magiging ugat upang masira ang inyong relasyon. Ngayon po, tinuturuan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na simulan po natin na humingi sa Kanya. Sabi niya sa James, you have not because you ask not. Kaya wala tayo niyan kasi hindi tayo humihingi. And paano ba tayo makakahingi kung hindi natin alam kung kanino at kung paano tayo hihingi? Amen po. Kaya this 2024, mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, kilalanin natin siya as our great provider. Kilalanin natin siya as Diyos na kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po. Kaya po maraming mga lingkod ng Diyos ang nawawala sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. It's because hindi nila makita, hindi nila makuha yung desire ng puso nila sa Panginoon. Kaya nga po tinuturuan tayo ng Biblia na sa bawat pangangailangan natin ay hingin natin sa Diyos. Amen po. Gaya po ng tinuro ni Pastor Boy sa training. Amen po. Sa Philippians, hindi lang pala yun pera. No? Sabi niya, He will provide all our needs. Amen po. According to His riches. Ang Diyos ay masagana sa kagalingan. Ang Diyos ay masagana sa pagpapala. Ang Diyos ay masagana sa anumang bagay na hihingin natin sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, in-encourage po tayo ng Diyos na this 2024, humingi tayo sa Kanya. Amen po. Acknowledge God as our great provider for us to have a great year. Amen po. Ito yung taon ng victory. Ito yung taon ng pag-ani. Always po nating ilagay sa puso natin na kung ang ating mga magulang ay gusto ng magagandang bagay sa kanyang anak, ano pa kaya ang Diyos, Ama na nasa langit. Amen po. At ang sabi po ni Pastora Joy, amen po, sabi po niya sa Habakuk, no? Sabi po niya, isulat mo muna ito dahil hindi na dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Dahil hindi na dumarating ang takdang panahon na mangyari ito, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Move po tayo sa verse 2. Sabi niya, ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Ulitin ko po, isulat ng malinaw sa salitang bato ang pahayag na sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Ngayon po mga kapatid, yung iba po magtatanong, no? Ate Tina, saan po kami kukuha ng sulatang bato? Wala na po ngayon sa panahon na yan. Amen po. Alam niyo po, naalala ko yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. Sino po ba yung tinutukoy ng Diyos na rock? Tayo po. Amen po. Si Peter, tayo. Amen po. Tayo yung sinasabi ng Diyos na bato. Isulat mo sa'yo. Isulat mo sa puso mo. Amen po. Yung pangako ng Diyos na bagamat hindi pa iyan yung takdang panahon ay mangyayari. Sapagkat ang sabi niya sa bilang, mga kapatid, no, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Siya ay tapat sa kanyang sinasabi. Tutuparin niya ang lahat ng sinabi niya. Amen po. Bakit sinabi ng Diyos na isulat mo? Kasi nandoon yung pangako niya. Nandoon na umaasa ka sa Diyos.
Nandoon na inaasahan mo na darating ang takdang panahon na aani ka ng mga bagay na pinapangarap mo. Amen. Yung vision. Amen po. Sabi po ni Pastora Jo, if you have desire, write it down. Saan? Sa puso mo. Amen po. Hindi gagawa ang Diyos ng mga bagay, ng mga project na hindi mo magagamit in the future. Amen po. Those planets are unfinished project of God. Sa takdang panahon, gagamitin niya ng Diyos. Amen po. Sa kanyang pamamaraan. Amen po. At ang mga vision na to, mga kapatid, ay huwag mong kakalimutan. Sapagkat ang vision na yan ay hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Amen po. Nandoon na inaasahan mo na tutuparin ng Diyos. Nandoon yung inaasahan mo na mangyayari sapagkat ang sabi niya sa Corinthians, hindi nasasayang ang lahat ng inyong ginagawa. Your labor is not in vain. Amen po. Tapat ang Diyos. Amen po. Sabi niya sa Galatians, patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon, aanihin natin anuman yung bunga ng ating mga ginagawa. Amen po. Alalahanin po natin mga kapatid no, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos, na doon na lahat ng mga desire ng puso natin ay mangyayari. Amen po. Alam niyo po mga kapatid no, sabi nga po, kung itong upuan na inuupuan namin ay kampante kami. Amen po. Kumbaga, sobrang kampante kami sa pag-upo dito kasi sure kami na hindi kami babagsak dito. Amen po. Yung tatak na Uratex, yan, yung tatak na Uratex na upuan, sabi po nila, isa po ito sa pinakamatibay na upuan. Amen. Kaya daw po nito kahit na sobrang bigat. Amen. Hindi ka nito ibabagsak. Pero kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, no? Kilala niyo po ba kung sino ang gumawa ng mga upuan na to? Kilala niyo po ba kung sino or anong pangalan ng taong gumawa ng upuan na to? Ngayon, kung tatanungin niyo po kami, hindi rin po namin kilala. Pero bakit ganun na lang yung pagtitiwala mo sa upuan na ginawa ng taong hindi mo alam ang pangalan? Ba't ganun na lang yung pagtitiwala mo sa upuan na ginawa ng isang tao na hindi mo man lang siya kilala? Hindi mo man lang alam yung pangalan niya. Kasi bakit? Nakita mo na quality yung pagkakagawa at alam mo na maasahan yung brand na yun. Alam niyo po, how much more pa sa Diyos? Amen po, na kung saan na lahat na ng pangako, lahat na ng description ay nasa Bible na. Amen po. Ano pa yung bagay na hanapin mo para pagkatiwalaan mo siya? Amen po. Na kung saan sinasabi po dito mga kapatid, yung vision na meron ka ay wag na wag mong kakalimutan, wag na wag mong bibitawan. Sabi nga po sa isang kanta, no? Sabi niya, hindi ko bibitawan ang pangako niya. Kasi ang Diyos na nangako sa atin ay tapat at siya ay sapat. Amen po. At ang sabi ni Pastora Lovely, amen po, sa John chapter 10 verse 10. Amen po. Sabi po niya rito, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit darating ako, ang Panginoong Hesus, upang magkaroon ang tao ng buhay na ganap. Amen po. Ngayon, sabi niya po rito mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Na kung saan nandoon yung blessed life, blessed beyond blessing. Amen po. Nandoon yung miraculous life, great life. Amen po. Kasi po naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At para tayo ay magkaroon ng great New Year, para tayo magkaroon ng great na buhay, hindi lang po sa taong ito, kundi sa mga susunod pang taon, ay ipakilala mo si Jesus. Kasi po, alam natin, mga kapatid, na ang buhay na wala si Kristo ay walang kabuluhan. Makuha mo man ang buong mundo, makuha mo man ang buong earth, lahat ng diploma, lahat ng degree nakuha mo, ngunit wala sa iyo si Jesus,
walang kabuluhan ang lahat. Walang kabuluhan ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi kasama ang Diyos. Maaari makaranas tayo ng panandaliang ligaya, panandaliang saya. Pero alam natin na lahat ng bagay na iniipok natin dito sa lupa ay merong magnanakaw na nagnanakaw, anay na sumisira, ngunit sa langit ay iingatan ng Diyos. At yung mga bagay na yun, kailanman ay hindi mananakaw. Amen po. Nasa buhay po natin mga kapatid, iwasan po natin, no? Naalala ko po yung turo sa amin ni na Shirley. Iwasan natin na pag-usapan na anumang gawa ng kaaway. Sapagkat the more na pinag-uusapan to, mas lalo siyang parang nagkakaroon siya ng eagerness na magpabigo. Kaya naman this year, sikapin natin na ang lagi natin pag-usapan ay ang manifestation ng pangako at ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pagko-confess, it will manifest. Ang buhay na ganap at kasaya-siya ay hindi nakasalalay sa bituin, hindi nakasalalay sa horoscope, hindi nakasalalay sa color of the year, hindi nakasalalay sa number of the year. Ito ay nakasalalay sa pagkilala mo at pagbuo mo ng relasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pagbuo ng relasyon sa Diyos ay hindi lang New Year, hindi lang sa pagsapit ng taon, hindi lang sa isang araw ng taon, kundi dapat araw-araw ay ginagawa natin. Araw-araw ay chine-cherish natin ang relasyon at ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, samahan niyo po kami na magpuri, magpasalamat sa pagkiklaim ng pangako ng Diyos na this year will be our great year. At ang mga susunod na taon ay magiging awesome years. Amen po, na this time, Lord, ha-harvest kami. Dumaan man kami sa pagsubok, hindi kami matitinag sapagkat we have vision. We have all your promises. We have all the words na magagamit namin bilang sandata sa mga darating pang buwan. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpuri, tayo po ay magpasalamat, manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa mga oras na to. Patuloy mo Panginoon ay binibigay sa amin, O Diyos, yung desire na kami ay makapanalangin, na kami ay maidulog namin, O Diyos, lahat ng aming mga panalangin, O God. Hayaan mo, Lord, na awitan ka namin, purihin ka namin, Ama. Salamat, salamat sa pangalan ni Jesus. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Amang Diyos, Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Danhin ang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Muli pa, Amang Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Damhin ang yakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ko, ay nakita ka, Jesus. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Sige po, maglapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Amang Diyos, Amang Diyos, ako
sa puso ko ay makita ka, Jesus. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais mo'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka, ikaw lamang. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Salamat Panginoon. Holy Spirit. Oh, purihin ka, Ama. Nakita ka, O Diyos Ama. Salamat Panginoon. We worship you. Salamat Panginoon Jesus. Walang katulan. Purihin ka. Salamat Panginoon. Siya po kay Siya. Salamat Panginoon Jesus. Purihin ka, Ama. Holy Spirit, we worship. Oh, we worship. Oh, hallelujah. Siya ang iyong praise. Hallelujah, Panginoon. Oh, purihin ka. Siya ang praise. Siya ang Holy Spirit, we worship you, God. Nakita ka. Oh, purihin ka. Salamat Panginoon.
Siya mo kay
sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa'yo, Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ang aming panalangin, ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Panginoong Hesus, sa patuloy mong pagsama sa amin, O Diyos, sa bawat gawain, Ama. Salamat sapagkat, Lord, patuloy mo kami nire-remind, O Diyos, na mga bagay kung paano, Panginoon, namin makukuha, Panginoon, ang great year, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat hindi ka nagkukulang sa mga bagay na pangangailangan namin, O Diyos. Salamat sa pagbaba ng presensya mo, Holy Spirit, sa pagsama mo sa amin sa gawain na to. Lord, patuloy namin kiniklaim, Panginoon, ang patuloy na paglapit ng presensya mo sa amin, sapagkat, Lord, alam namin kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Lord, patuloy namin itinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, O God, sa pamumuno, Panginoon, ng aming Pangulo, O Diyos. Aming dalangin, Panginoon, na bigyan mo siya, Panginoon, ng vision, O Lord, na naayon sa iyo, Lord, upang, Panginoon, mangyari ang anumang bagay na nais mo dito sa lupa, gaya ng diyan sa langit. Lord, magpadala ka ng mga manggagawa mo, Panginoon, hanggang sa pinakamataas na kawani ng gobyerno, Panginoon, upang, Lord, marinig nila, Panginoon, ang magandang balita na nagmumula sa iyo, O Diyos. Upang sa ganun, Lord, maihanda ang bawat lingkod mo, Panginoon, sa iyong nalalapit na pagdating, Panginoon. Gayun din, Panginoon, nakabuan ng Rima Evangelistic Church International, O God, sa pamumuno, Panginoon, na aming Senior Pastor, Panginoon, na si Pastor Boy. Salamat, Ama, sa buhay, Panginoon, na aming Senior Pastor, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanya, Panginoon, ng vision, Panginoon, para sa kabuuan ng Rema, O God. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo, O Diyos, ibigay desire ng kanyang puso. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ng lahat ng kanyang mahawakan, pagalingin, Panginoon. At Lord, we claim, Panginoon, yung prosperous year, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Yung prosperity, O Diyos, na nagmumula sa iyo in all aspect ng buhay niya. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, patuloy mo kaming binibigyan, O Diyos, ng mga vision, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Senior Pastor, O God. Gayun din, Panginoon, sa aming mga district pastors, Panginoon, sa mga local pastors, Panginoon, at Panginoon, maging Lord, sa mga kapwa namin manggagawa, O Diyos, sa aming mga workers, Panginoon,
Lord, maging sa mga elders, Panginoon, sa mga members, Panginoon, na bumubuo, Panginoon, ng bawat simbahan. O God, Lord, ibigay mo sa amin yung desire, Panginoon, na makapagbukas ng maraming simbahan, O Diyos. Makapag-produce ng maraming manggagawa, O Diyos. Sapagkat, Lord, sinabi mo sa iyong salita, idulog namin sa iyo, O Diyos. Panginoon, na magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong ubasan, O God. Salamat, Ama. Sapagkat, Lord, kiniklaim na namin, Panginoon, ang bawat kaluluwa na itinalaga mo sa Rhema Evangelistic Church International. Salamat, Lord, sa libong simbahan na bubuksan, Panginoon. Mula, Lord, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Lord, kung loloobin mo, O Diyos, maging, Lord, sa ibang parte, Panginoon, ng mundo, Panginoon, maging sa ibang bansa. Lord, salamat sa design na ito. Sapagkat, Lord, alam namin na ito ay mula sa iyo, Panginoon. Gaya, Lord, nang tinuro mo sa amin, Panginoon, hingin namin sa iyo, O Diyos, ang anumang bagay na nais namin, Panginoon. At Lord, itong nais na to, Panginoon, ay alam namin na hindi galing sa amin, ngunit galing sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, kiniklaim na namin ang bawat pangakong ito. Salamat, salamat, O Diyos, maging, Lord, sa nalalapit naming deployment, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo, Panginoon, ng bawat pamasahe ng aming mga manggagawa, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng pagpapala sa mga tahanan na kanilang naiwanan. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng provision, Panginoon, sa buhay nila, Lord. Gamitin mo sila mightily and effectively kung saan mo sila itatalaga, O Diyos. Lord, yung mga simbahan na ipagkakatiwala mo sa kanila, Lord. Tunay nga, O Diyos, na presensya mo lang ang patuloy na maranasan, O God. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, hindi ka magkukulang sa amin. Ngayon pala, kiniklaim na namin, O Diyos, ang lahat ng prosperity, Panginoon, na nilaan mo para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, sapagkat, Lord, itong buong taon na to, Panginoon, ay magiging taon ng pag-ani, Panginoon. Magiging taon ng victory and triumph, O Diyos. Salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon. Pinatas din namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nakakaranas ng sakit sa mga oras na ito. Lord, we speak healing, Panginoon. We speak, Panginoon, yung pag-normalize ng kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Lord, yung pag-restore na kanilang lakas, Panginoon. Muli, O Diyos, i-normalize mo, Panginoon, yung pag-function, Panginoon, ng bawat parte ng kanilang katawan. Anumang gawa ng kaaway, winawasak namin, dinudurog sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, winawasak namin ang tanikala ng kaaway sa buhay nila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun din, Panginoon, yung mga kapatiran namin, O Diyos, na nais magsuko, Panginoon, ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na handang sumunod sa iyo, ngunit, Lord, nahihirapan, Panginoon. Ano magawa ng kaaway sa buhay nila, winawasak namin, dinudurog sa pangalan ni Jesus. Lord, Spirit na nagbibigay ng tanikala ng alak, bisyo, sigarilyo, drogo, winawasakan namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, false religion, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, winawasakan namin sa pangalan ni Jesus. Lord, we claim, Panginoon, your salvation, Panginoon, shame, repentance, acceptance, deliverance, strong conviction, Panginoon, sa bawat kasalanan. Lord, yung salvation na nagmumula sa iyo. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, ikaw, O Diyos, ang Diyos na pinaniniwalaan namin, na nakakakita, nakakarim, na nakakaramdam, Panginoon, at tunay at buhay sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Ama. Ikaw lang ang aming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa bawat isa sa atin at pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy New Year po!